Magandang umaga po sa ating mga kapatid at mamaya sa manonood ng replay magandang hapon at magandang gabi. Pero ngayong umaga tayo po ay magsalo-salo sa mga pagpapalang laging nakalaan mula sa ating Panginoon. At sa ating patuloy na pagniniig dito sa live stream ay nawa lumalago ang ating espiritu at marami rin tayong mga napupulot ng mga aral na baon-baon natin hindi lang sa quarantine or lockdown period, kundi maging matapos itong panahon na ito ay patuloy tayong makinabang sa ating mga pag-aaral. Lagi nilang sinasabi, do not fear. Kasi maraming mga nervyos sa mga tao, marami silang mga inaalala. But how do you not fear? At yan ang topic ng ating pag-aaral ngayon. Do not fear? How? Psalm 139:23. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. So ipinasusuri ng sumulat ng awit sa Diyos yung kanyang mga iniisip, mga alalahanin, yung mga tumatawid sa kanyang gunita, sa kanyang balintataw, sa kanyang mga iniisip, ano ba yung mga tumatawid between his left ear and right ear, at nagbibigay sa kanya ng mga pangamba, mga pag-abag, at kung ano-ano. So isang magandang step yan, magpasuri tayo sa Panginoon. Lagi nating isurrender yung ating iniisip at tingnan natin kung paano papasok yung Espiritu ng Diyos sa paraan ng ating pag-iisip na magiging bunga, tahimik ang ating loob, payapa ang ating puso, bagamat alert tayo na gawin ang mga dapat gawin para improve ang daily life, pero meron tayong bedrock security in the Lord. Paano ba yun? What is feared is seldom actually faced. It is seldom here and now. What is feared is mostly imagined scenarios in the past, at present, or in the future. Think of what you fear. Think of what you are worried about. Think of what scares you, kung meron man. Mostly, it is not about what you are facing now, but what you imagine you'd face tomorrow, next week, next month, next year. Yan ang malaking fear. Kaya ang turo ni Jesus, do not be anxious about tomorrow. Tomorrow will be anxious for itself. Sabi niya, let the day's own trouble be sufficient for the day. Because usually, what is at hand, what we are facing right now, is under control, is actually within the powers and the capacities that God gives us today. Pero pagka inisip mo yung nakaraan, nakakapagbigyan din ng worry, lalo kung may mga atraso ka nung nakaraan at iniisip mo baka masingil ka ngayon o bukas. Pero bihirang-bihira na ang dahilan ng ating mga concerns and worries ay yung now, usually future. So pagka natutunan lang nating disiplinahin ang ating mga sarili na huwag mag-alala about the future, gawin ngayon ang pwedeng gawin preparation for the future, magtanim, mag-ayos, but huwag mag-worry. Kasi worrying will never add any asset to your life. It will only add liabilities. Discipline yan. Marami mga example. Pag natapos ang lockdown, paano na yung mga hanap buhay ko? Kung meron kayong negosyo, paano na yung mga nawala akong income, nawala akong profit, paano ako makaka-recover? Kung nawala ng trabaho, paano kaya ako magkakatrabaho uli? Etc. etc. Marami tayong ganung mga concern. Paano kaya ako makakabayad ng mga naipon kong utang sa rent ng malimunti kong tindahan? Pero sa kanya inisipin. Ang mahalaga yung ngayon lang, just survive the day, do what you can. If there is something you can do about tomorrow, i-prepare. At kung wala, lalo namang hindi mo dapat isipin. Kasi wala ka naman palang magagawa. Disiplina ang kailangan dyan. Genesis 32:7-8. Si Jacob, malaki ang atraso sa kanyang kapatid na si Esau. Malaki. At huwag na natin ungkatin kung ano yun ngayon, basta malaki. So, nabuhay itong si Jacob na may takot kay Esau. At nung nabalitaan niya na masasalubong niya si Esau na patungo sa kanya, sobrang takot ang sumakbal sa kanyang puso. Sobrang nervyos. At sabi niya dito sa Genesis 32:7-8, in great fear and distress, Jacob divided the people who were with him into two groups, and the flocks and herds and camels as well. He thought, if Esau comes and attacks one group, the group that is left
may escape. Palibas at ginawa niya ng masama itong kapatid niya. Inisip niya, gagawan din siya ng masama, gagantihan din siya. At di ba, madalas gano'n naman ang ikinakatakot natin. Mga multo na nilikha ng sarili nating gawa. So, takot na takot siya. Nabuhay siya sa napakalaking takot. Inisip niya, papatayin siya ng kanyang kapatid, ang kanyang mga pamilya. So, pinaghiwa-hiwalay pa niya yung mga pamilya niya, ang kanyang mga katulong, ang kanyang mga hayop na inaalagaan, para daw kung i-attack yung isa, at least may maliligtas na kalahating group, yung hindi na-attack. But did Esau attack? No. In fact, nung nagtagpo sila, Esau was most brotherly. Ang bait-bait. At nagtaka siya kung bakit nag-isip yung kapatid niya na nanganganib ang buhay nitong si Jacob sa kamay ni Esau, ay wala siyang kabalak-balak. Multo ng sariling atraso. Kaya napakabuting namumuhay tayo ng walang atraso sa kapwa, ang itinanim natin ay mabuti. Therefore, ang laman ng imagination natin ay yung aanihin natin. Hindi yung kung ang itinanim natin ay masama. Ang laman ng imagination natin ay yung maaring pagbalik sa atin ng masamang ginawa natin. Remember, imaginative ang tao. Imaginative ang mind. Pero yung mind na yan, madaling maligaw. Because your mind plays tricks on you. Pwede kang paglaruan ng iyong guni-guni. Matthew 14:26. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Pero si Jesus yun. Sino may sabi sa kanilang multo? E di yung kanilang mga childhood ideas and childhood memories of all stories about ghosts. Siguro yung mga patuloy na pinaniniwalaan nilang mga nakakatakot na bagay. At pagkatapos dahil gabi noon, madilim, sila ay nasa isang mapanganib na kaltayuan. Ang kanilang sinasakyang bangka ay halos lumubog-lubog sa lakas ng hangin at sila ay lumalaban sa alon. So, yung kanilang utak, kondisyon na matakot. Kaya nung makita nila si Jesus, who was their deliverance, who was their Savior, baligtad ang naisip nila, multo. So, hindi lahat ng naiisip natin, hindi lahat ng nagre-register sa ating utak, hindi lahat na pagdudugtong-dugtong ng ating makati at makulit at malikot na imahinasyon ay tama. So, kung nakakabuo tayo ng mga nakakatakot na senaryo, isipin mo, imagination mo lang yan. Hindi pa yan totoo, wala pa yan sa harap mo. Kaya, huwag kang magpadala sa ganyang mga bagay. Job 4:12-14. Minsan ako ay may narinig, salitang ibinulong sa aking pandinig. Sa lalim ng hating gabi, parang ako'y nananaginip, kung kailan ang tao ay mahimbing na naiidlip. Ako'y sinakmal ng matinding takot. Ako'y kinalabutan at nangatog ang tuhod. So ano to? Imagination. Para na daw siyang nanaginip. Hindi naman. At kahit pa nga panaginip, hindi panaginip lang yon. Pero ang pumapasok kasi sa ating isip, mga kapatid, ang basa ng isip natin dyan, totoong nangyayari. Kaya pag inimagine mo ngayon na nagtataksil sa iyo ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, umiinit na yung punong tenga mo, sumisikip na ang iyong hininga, dumadala sa antibok ng iyong dibdib, as if it is really happening. Because in your mind, it is already happening. And the mind can hardly tell what is imagined and what is real. Basta laman ng utak mo yon, yan ang laman ng utak mo. Kaya, bantayan kung anong ini-imagine. Sabi ni Job, minsan ako'y may narinig. Kanino niya kanan na kaya yan narinig? Narinig niya sa kapitbahay? Narinig niya kaya yan sa internet? Narinig niya kaya yan sa social media? O narinig niya mula sa kanyang sariling guni-guni? Whatever it is, ang naging bunga ng atugang tuhod na takot ni nervyos, hindi naman totoong nangyayari yon. Guni-guni. Do not fear. Yan ang pinakamadalas sabihin ni Jesus. At para rin mo sinabi, how do you not fear? Do not overthink. Do not imagine scary scenarios. Huwag mong i-fast forward yung ang layo-layo pang problema na parang hawak mo na ngayon, kasi hindi yun makikilala ng isip mong malayo pa. Isipin niya, narito na ngayon. Kasi iniisip mo na, so magiging effect niyan, ganun din, tataas ang blood pressure mo, papawisa ka na malamig, manghihina ka, mawala ka ng ganang kumain, hindi ka makakatulog.
na parang totoong nangyayari ang iyong pinag-aalala. James 4:7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. It's as good as saying, resist ungodly, troubling, stressful, scary thoughts. Kasi yan ang dinadala ng devil. Submit yourselves to God. How do you do that? Submit your thought. Ephesians 4:27, and do not give the devil a foothold in your mind. Huwag bigyan ng landing point, ng tatapakan, ng kakapitan, kasi pag binigyan mo, di na inaalis. Pagka binigyan mo ang devil ng opening, na ikay nag-aalala, ikay natatakot, nag-i-imagine, papasok talaga yung devil para kaguluhin. Do not fear. How do you do that? Do think of God. Psalm 63:6, on my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Noong ancient times kasi, hinahati nila yung gabi into several watches. Let's say 4 watches. Yung 12 hours divided by 4, 3. So may first watch, second watch, third watch, fourth watch. Yung fourth watch malapit na mag-umaga, malapit nang sumungaw ang araw, lumiwanag. Yun ang fourth watch, yung huling segment ng gabi. So sabi niya, on my bed I remember you, O God. I think of you through the watches of the night. In other words, mula paghiga ko hanggang makatulog ako, magising ako uli, makatulog ako at gumising na ako ng tuluyan, ang Diyos ang iniisip ko. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga magagandang salita, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig. And therefore, peace ang ibibigay sa iyo noon. Himbing ng tulog, sarap ng tulog. Yung pag matutulog ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Nagpapasalamat ka sa mga pagpapalang pinamasa mo maghapon. Kasi ang pusong mapagpasalamat, tumatahimik yan, natitiwasay, at nakakatulog. Pero yung matutulog ka na lang, hingi ka pa ng hingi, ungot ka ng ungot sa Diyos, puro shopping list, puro mga request, puro mga utos sa Diyos ang ginagawa mo, mahirap makatulog nun. Kasi anxiety ang laman ng iyong puso. Kasi pag hingi ka ng hingi, ibig sabihin, may anxiety ka. So magpasalamat ka na magpasalamat para maging bisa sa iyo, ang maging bunga ay peace. And peace will give you sleep. May oras para manalangin sa Diyos sa mga pinaghihingi natin, pero hindi yan sa gabi pag matutulog ka na. Kailangan nakaka-relax lang ang iniisip mo, pagpasalamat, pagpupuri, because it will condition your mind to sleep and to sleep well. How do you not fear? Do trust in God. Psalm 23:4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So yung picture is that of a shepherd with a rod and a staff, na pag nakikita ng shepherd ng tupa na yung kanyang shepherd ay may dalawang klase ng tungkod. Yung isa pang hila sa leg niya pag siya nahuhulog sa mga bangin-bangin, kaya liko ang dulo. At yung isa tuwid lang at matigas, panghampas naman yun sa mga leon, sa mga tigre, sa mga wild animals na gustong kagatin at kainin yung mga tupa. Sabi ng tupa, pag nakikita ko yung hawak mo na rod and staff, I feel comfortable. They comfort me. I know that I am in good hands. So yun dapat ang isipin natin sa Panginoon. Yung rod niya, yung staff niya, pang-disiplina niya sa atin, pang-ligtas niya sa atin, at yung isa naman ay pagtatanggol niya sa atin laban sa mga dangers of life. Marami na tayong nilampasan na ganyang mga nakita na natin kung paano ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng tulong. Dapat yun ang isipin natin pagka tayo natetep mag-isip na madala, maakit, matakot. Psalm 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Importante na alam natin kung sino ating sinisilungan, sino ang ating nilalapitan, at yan ang Panginoon. Pero pag sinabi mong, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Hindi naman ibig sabihin, ito yung God is bigger than the disease, therefore, careless na lang tayo. Careless na lang. No, sasabihin mo, God is bigger than the problem. God is bigger than all kinds of diseases.
Tapos hindi ka na nag-iingat, wala na kayong physical distancing, hindi ka na nagmamask, hindi ka na sumusunod sa mga alituntunin, dahil sinasabi mo, God will save you. Walang ganong klaseng promise that God will save you kung burara ka. That God will save you pag hindi ka nag-o-obey ng natural law. God wrote natural law. God wrote the laws of infection, the laws of avoiding infection. So respect natural law. Pag sinabi mong, the Lord is my light and my salvation, hindi yun ibig sabihin, may takip ka na para hindi ka marumihan at masaktan. Kahit ikaw na mismo ang nagpapagulong-gulong sa dumi. Kailangan yung faith natin, yung faith na sumusunod sa common sense, sa utos ng Diyos na nakasulat sa natural law. Hindi yung faith na pabaya, bulagsak at burara, na iisipin mo, tatalon ako, sasaluhin ako ng Diyos. Yan ang temptation ni Satan kay Jesus. Tumalon ka nga, siguradong ipapasalo ka ng Diyos. Ganyan din yung mga may faith tayo sa Diyos, di ba? So huwag na tayong mag-social distancing. May faith tayo sa Diyos, di ba? Huwag na tayong mag-mask. Yan yung tatalon ka at ina-expect mo sasaluhin ka. Tapos pag hindi ka sinalo, magtatampo ka, magagalit ka. Kung nabuhay ka pa para magtampo. Dapat yung tunay na faith, kumikilos according to natural law, according to intelligence, according to common sense. Hindi yung dahil may faith ka, parang tinetest mo ang lahat at inilalagay mo ang sarili mo sa panganib para kailigtas ng Diyos. Walang ganong promise na ililigtas yung mga burara. The promise is for those who obey God, for those who are righteous, and righteous here means doing the right thing. Psalm 27:3, though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. So, ang kailangan lang talaga, laging inaalala mo ang Panginoon, siya ang laman ng iyong puso. At hindi lang yung paulit-ulit ka na laman ako, siya ng puso ko, siya laman ng puso ko. No. Kundi ibig sabihin, ginagawa mo what is practical, ginagawa mo what is sound and what is intelligent. Ibig sabihin, laman ng puso mo ang Diyos kasi God is intelligence. God is wisdom. Psalm 34:4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Huwag naman yung I sought the devil. Kasi yung iba, I sought the devil in social media, in the news, in my mind, and he, the devil, answered me. He delivered to me all my fears. Yan ang magkabaliktad. Well, when you seek the Lord, He will deliver you from your fears. But when you seek the devil, He will deliver all the fears to you. At maraming mga tao, hindi sila aware, hindi sila conscious that they are seeking the devil. Yung hanap ka na ng hanap ng lahat ng mga post, matutulog ka na lang, mababasa mo pa lahat yung mga nakaka-discourage, nakakasira ng loob, nakakatakot, hindi ka tuloy makatulog. Kasi ang hinanap mo, the devil. Ang hanapin mo ang Panginoon. At tayo din, pag nag-distribute ng mga balita, tiyakin nating balita from God, not balita from the devil. Kahit false o true news, kung ang bunga nito sa mga tao, wala naman silang practical use for it, walang practical benefit from knowing it, magatakot lang sila, magagalit lang sila, mag-aalala lang sila, huwag na natin ipaalam. Kailangan meron tayong malasakit sa kapwa na hindi lahat ng news i-distribute mo sa lahat ng tao. Halimbawa ngayon, lockdown, quarantine. Pagka ba merong taong gumraduate o sumakabilang buhay, makakapunta tayo para makiramay? Hindi naman, di ba? Makakapunta ka ba para maglamay, makipaglibing? Hindi rin, di ba? So, itanong muna natin sa sarili natin. Pag may nabalitaan tayong sumakabilang buhay, in this period na marami ng sadnesses, marami ng stress, marami ng loneliness, itanong mo sa sarili mo, tama bang ipamalita ko pa ito? Tama ba na i-text ko pa kay Tekla na namatay si Pedro? Tama ba na ilagay ko pa sa Facebook para mabasa ng lahat na namatay si Juana? Ano naman ang mapapala nilang malaman nito ngayon? Makakatulong ba sila? Hindi naman. May magagawa ba sila? Hindi naman. So, tama bang ipaalam ko pa? Mag-aalala lang sila, malulungkot lang sila, wala namang benefit. Tapos, marami na silang inaalala ngayon, marami na silang lungkot ngayon, idadagdag ko pa ba ito? O huwag ka nang idagdag, pagka na lang tapos na yung nakahinga-hinga na tayo, lumuwag-luwag ng ating loob, na nakakita na tayo ng maraming pag-asa at nabuhay ng ating loob, at matitibay na uli ang mga loob natin at konti na lang ang mga dala-dala, doon ko na lang ibabalita. Kayang-kaya na nilang dalhin yun. Kesa ngayon, I might give them that proverbial straw that broke the camel's back. Alam natin yan, yung camel, napaka-strong. Dagdag sila ng dagdag ng pasa ng mga straw, mga damo, mga kung ano-ano.
Tapos akala nila kayang-kaya pa. Sige, dagdagan pa natin. Nakatayo pa ang camel. Sige, dagdagan pa natin. Tapos yung isa, nagdagdag na lang ng isang pirasong damo, the final straw, natumba na yung camel, hinimatay na at namatay na sa pagod. And that could be the final straw that breaks the camel's back. Yung news mo na ibibigay. Kung yung camel na pagbibigyan mo ng news, ay ang dami-dami na palang pasan, ang dami-dami ng dala, dadagdagan mo pa talaga. Kailangan ba yun? Kaya kailangan marunong tayong mamili kung anong ibabalita, kung anong hindi. May mga tao naman kasi parang sikat na sikat sila pag nagbalita sila. Pag nagbalita ng pangit, pag nagbalita ng hindi maganda, kailangan mo talaga ibalita yan. Kung ang dadalin mo sa tenga ng tao ay makakatulig sa kanya, makakabingi, makakabigay sa kanya ng alalahanin at problema, sa palagay mo talaga bilang isang disenteng tao, isang kaibigan, isang concerned na kamag-anak, gusto mo talagang ilagay sa tenga ng kapwa mo yung ganong klaseng pain right now? O magsisensor ka na lang muna sa kana pagka na lang buo na uli ang loob niya, pagka marami nang natanggal na bigat sa kanyang paasanin at handa na uli siyang tumanggap na naman ng mga kung ano-anong camel on her or his back, doon na lang. Marunong tayo dapat mag-isip-isip kung kailangan ibuka ang bibig at magbalita. Pag walang practical use yung news, tapos magbibigay pa ng bigat ng loob, ng lungkot, ng fear, mag-isip ka kung kailangan mo pa talagang sabihin ngayon o ipaghintay na lang ng ibang panahon. Psalm 46, 1-2. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth may give way, and the mountains fall into the heart of the sea. Poetic language, exaggerated na mga pwede mangyari, pero ang sabi, kahit mangyari pa rin yun, sa Diyos pa rin ako sisilong, sa Kanya pa rin ako lalapit, at siya pa rin ang laman ng aking isip. So how do you not fear? Do think of what is good. Kung anong bubuhay sa iyong loob, magpapalakas ng iyong loob, magpapasaya sa iyo, magbibigay ng pag-asa, doon ka tumanaw. Psalm 55:22. Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. So think of God's track record in your life. Kung gaano karaming beses kanyang iniligtas sa panganib, gaano karaming beses ka na niya binigyan ng pag-asa, binigyan ng blessing, at kung yung mga nangyari na yan in the past, that is a promise of what will happen in the future. Because God is the same yesterday, today, and tomorrow. Think of that. Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Napakagandang pangako, napakagandang observation, at napakagandang panghawakan. Those who trust and abide in the Lord, may magandang nangyayari sa kanilang buhay. Sabi ng Jeremiah 17:8, they will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Yun ang magandang bunga sa atin kung tayo ay laging nakababad sa Panginoon. Piliin ang pagbababaran. Magbabad tayo sa Espiritu ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. O hindi naman kailangan laging religious text. Magbabad tayo sa pleasant, what is beautiful, what is nice. Kontian lang, limitahan. Kung pwede nga alisin lahat yung mga negative thoughts, negative ideas, mga imahinasyon, mga guni-guni. Do not fear. How? Focus on the Lord, not on the devil. At napakahalaga kilalanin natin kung saan-saan nakababad yung devil, kung saan-saan siya pwedeng makita at makasalubong at umiwas sa ganung mga daan. Lahat ay lumilipas din. God is in control. God loves us. And God has a wonderful plan for His people. God bless us all.